guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Alamin natin kung ano ang parating sa'yo this coming January 2025. Unang buwan ng taon. Alamin natin kung ano ba ang tingin sa'yo ng mga tao, yung energy mo, at ano ba ang pagbabagong magaganap, pati na rin yung sa person mo. Okay? Oh. Dumudulas yung baraha. Okay. As usual ha, Aquarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng self-love. Tumalo na yung ating baraha. Okay? Energy mo, tingin ng tao sa paligid mo. Ano ba ang meron ka ngayon? Oops. Grabe yung baraha mo, nagliliparan ha. Okay. Ito. Unahin natin. Happy. 26. And then go the distance. Imagine all the people. All that glitters. A leg up. Okay. A leg up. Alam mo, tingin ko, parang sikat ka. Masasabi ko, napapaligiran ka ng mga taong malisyosa. Mga taong nagbabalat kayo. Tinatago nila yung tunay nilang pagkatao. Yung mga nakamaskara. Pinapakita nila ito, pero ito talagang tunay nilang pag-uugali. Mga sinungaling. Mga taong puro gossip ang ginagawa. Mga tuso. Yan ang mga taong nakapaligid sa iyo. Pero masasabi ko rin, Aquarius, na baka ikaw rin kasi mismo, ganyan din ang ugali mo. Mahilig ka rin sa gossip. Kaya, siguro yan ang mga barkada mo. Na ganito kang pag-uugali, kaibigan mo, ganito rin. Kaya, likes attracts like. Yan ang masasabi ko. Malamang na dahil sa ganun ang ugali mo, na-attract mo din sila. O kaya naman, yung mga friends mo, ganito, kaya nahahawa ka. Wala ka naman ganitong klase pag-uugali, hindi ka naman chismosa, hindi ka naman pakaalamera, hindi ka naman sinungaling, nahahawa ka na lang kasi barka-barkada eh. At saka tingin ko, meron ding, yung mga friends mo, meron silang bisyo. Aquarius, hindi ko alam ang gender mo, pero mag-ingat ka na lang, masasabi ko. Okay? At, read the Bible. Umiwas ka sa mga taong may mga negatibong pag-uugali, mga bad habits, poor habits. Okay? Kasi malamang na ikaw ang Aquarius na madaling mauto, madaling mahawa. Hindi matibay ang iyong pundasyon. Madali kang gumuho. Okay? So, kung ganyan ka Aquarius, mag-ingat ka na lang. At may mga tao din sa paligid mo na tingin nila sa'yo, hindi ka pwedeng mapagkatiwalaan. Mahina ang loob mo. Duwag ka. Yan ang iniisip nila sa'yo. Pero kung tutuusin, matapang ka eh. May tapang ka naman. At nakikita kong energy mo, Aquarius, mukhang may kaganapan sa'yo na tingin ko naging bitter ka. Hindi mo kayang magpatawad. Nakikita ko ang galit mo dito. It's ang tanging gusto mo lang naman ay maging masaya. Yun ang hangad mo. Pero nangingibabaw sa'yo yung galit, yung puot. Malamang na ang naging relasyon mo is toxic. Kaya dito para kang susunggab. Umabot ka na siguro sa puntong hindi ko na kaya. Kaya maaring gusto mo na makipaghiwalay, makipag-break up,
gusto mo ng, ano ba, lumaban ka siguro, or baka yung iba sa inyo talagang nag-give up na kayo, ayoko na, napaka-toxic nitong relasyon na 'to, ayoko na. Maaaring nagtanim ka ng sama ng loob or may tumanim sa iyo na trauma magmula sa relasyong ito, itong toxic relationship niyo. Humingi ka ng tulong sa mga tao pero malamang na hindi lahat ng taong gusto mong hingan ng tulong, nag-abot sa'yo ng tulong, ano? Kaya medyo parang feeling alone ka dito, ano? May question ka sa sarili mo, gusto ko lang naman maging masaya, gusto ko lang naman ng ganito. Ang akala ko kasi ganitong parang glitters, no? Once na pumasok ka sa isang relasyon, sa isang samahan, once na nakapag-asawa ka, nagpakasal ka, akala mo siguro buhay donya, buhay parang glitters nga. Ganyan ang glitters, di ba? Parang akala mo siguro, parang katulad sa artista. Akala mo pag nag-artista ka, mayaman. Pero hindi mo na, nagpupuyat sila. Marami rin silang problema, di ba? So, meron kang expectation na akala mo magiging happy. Then, mukhang hindi eh. Iba ang nangyari sa'yo. Kaya nagkaroon ka dito ng trauma. Marahil dahil na rin ito sa kapabayaan mo. Hindi mo minahal ang sarili mo dito. Hinayaan mo na emotionally abuse ka dito. Baka yung iba sa inyo talagang may violence na nangyari, ano? Kaya talagang parang lalaban ka talaga dito. Pero alam mo, no, Aquarius, ano, palagi kong sinasabi sa reading ko, ano, bilang isang advice lang, ano. Kung ayaw mo pakinggan, pwede mo namang i-pass forward ito, pero ang mga advices ng baraha mula sa higher dimension yan. Bakit? Dahil ako ay isang light worker. Ako mangkukula, psychic medium, pero hindi po ako nangkukulam. Okay? Ang mga mangkukulam na pinupuntahan yung mangkuhula, mga healer, tandaan nyo lang, pag nangkulam sila, nanggagayuma sila, ibig sabihin dark worker sila. Common sense na lang, ha? Okay? Lalo na kung ikaw ang Aquarius na may puot, may sama ng loob, may galit, gusto mong gumanti, ano? Baka gusto mong gumawa ng ibang maling pamamaraan, huwag iwasan mo lang, ha? Sinasabi ko yan sa'yo. Huwag kang pupunta sa mga mangkukulam na mangkukula na ng kukulam. At Aquarius, ang usually sinasabi ko dito sa aking video, ano, magpatawad ka. Kahit na gaano kasakit, ano, kung ano naramdaman mo, kasi ang pagpapatawad, dalawang klase yan. Okay? Una, patatawarin mo yung taong nagkasala sa'yo. Okay? Then, patawarin mo, move on ka na. Huwag mo na siyang gagantihan pa or ano, iwasan mo na lang siya. Kung mag-asawa kayo, hiwalay mo na lang. Kung kailangan, lumayo ka. Pangalawa, tanggapin mo siya. Kung mahal mo pa siya, no? Patawarin mo and then tanggapin mo. Yun lang naman yun eh. It's either na tanggapin mo siya or mag-walk away ka. Mag-move on ka. Or layasan mo. Dahil super toxic. Dahil hindi mo na nga siguro kaya, ano? Pero still, kailangan pa rin ang pagpapatawad. Huwag kang ang tawag dito, maglalagay ng sama ng loob sa puso at isipan mo at magbabalak na paghihiganti. Iwasan mo yan. Okay? So, sa pagpapatawad, kailangan it's either na mag-walk away ka or tanggapin mo siya, patawarin mo, kasi bibigyan mo ang sarili mo ng kaluwagan. Ano? Kasi pag namuo ang galit sa puso at isipan mo, hindi ka na makakapag-isip ng mabuti. Magiging bagahe mo lang yan. Tapos pag meron kang next na relationship, ang mangyayari niyan, dala-dala mo yung sama ng loob. Kaya kailangan i-wash out mo yan. Okay? At if ever na mag-asawa kayo, kasal, tapos Aquarius, gusto mo makapaghiwalay, lalo na kung nasa ibang bansa ka, hindi ko lang kung, kasi sa Pilipinas, wala naman divorce, di ba? Pero alam mo, actually, mga ganyan, ano, nakasulat naman yun sa Bible eh. Lalo na sa atin, sa mga Pilipino, di ba? Naniniwala tayo kay Kristo. Di ba? Kristiyano tayo. Sinasabi ni Jesus na ang tanging dahilan ng divorce ay pagtataksil. Yun ang pinakaunang-una. Pero, ang isang lalaki, or kahit na hindi lalaki, babae, ano, pag inabuso niya ang asawa niya, ibig sabihin, sinira niya yung panata niya. Ano? Pero,
huwag mong kukulamin. Yan lang ang gusto kong inano. Kasi, di ba tayo, pag kinasal tayo sa harap ng simbahan, nag-promise tayo, nag-vow tayo. Di ba, ano bang ano, kasi, sorry ha, Japanese kasi asawa ko, hindi naman ako kinasal sa simbahan. So, pero Kristiyano ako ha. At tauhan ako ni Heso Kristo. Pero, di ba, pag nagbabaw tayo, sa ano, sa hirap at ginhawa. So, yan ang sinasabi. Kaya malamang yung iba sa inyo dito, inabuso kayo ng person mo. Ano? Kasi, hindi mo rin kasi inalagaan ang sarili mo dito eh. Ikaw rin ang may kasalanan dito, Kuya Yes. Ano? Kung hindi, kukuha lang ako ng ano ha. Lumabas na isa. See? Ang ano na, ang dilim ng bahay nyo. Kuha lang ako ng baraan. Oh, tumasik na. Bone collector. Oh, sige. Parang gusto nila lumabas. No? Yan naman. 2. Okay, gentle gardener. Education. Okay. So, sa nakakita ko sa baraha mo, masasabi ko, 2, 3, 5, 1, 2. Angel number 1, 2. Okay. 34, 20, 35, 26. 26, 27. Okay. So, Aquarius, ang energy mo, maaaring gusto mo talaga makipag-break sa person mong ito. Ano? Depende kung anong klaseng samahan ang meron kayo, makipag-break, or makipaghiwalay, makipag-divorce. And tingin ko, Aquarius, hindi mo kayang hiwalayan ang person mo. Maaring nasa loob ng isipan mo, oo, gusto kong makapaghiwalay, gusto kong makipag-break sa kanya. I'm sorry, excuse. So, sa kabila ng toxic relationship nyo, hindi mo magagawa yun. Which is, meron kang choice. Make a choice ang sinasabi dito. Kasi mahal mo tong taong to eh. Mahal mo siya. Tingin ko, totally manipulated ka na niya. Or baka ikaw ang Aquarius na kakaunti lang siguro ang karanasan mo sa buhay. Or baka first relationship mo ito at ang akala mo siguro talaga na happy ang magkaroon ng karelasyon. Normal lang ganitong klaseng toxic, Yun siguro ang ang pagkakaintindi mo. Which is hindi. At tingin ko sa iyo, Aquarius, kulang ka sa kaalaman, kulang ka sa pag-aalaga, kulang ka sa pagpili. Malamang na walang magulang na nagbigay sa iyo ng payo, nagturo, o yung payo ng mga magulang mo, kinukontra mo. Naging rebelde ka siguro. Dahil sa gusto mo, masunod yung gusto mo. Or wala ka talagang good environment. Malamang yung iba sa inyo. Talagang magulo ang pinanggalingan mong pamilya, kaya ganun na nangyayari. Dala na ng energy mo yung ganun. Pero kahit ano pa yan, Aquarius, ang mga kaganapan sa buhay mo ay nagbunga sa'yo ng trauma. Ang sitwasyon na pinasukan mo, maraming tao ang mukhang naaawa sa'yo dito. Pero tingin ko, hanggang tingin lang sila. Hanggang ganun lang. Hanggang tingin lang sila, hanggang awa lang. Revealed. Malamang ikaw ang laman ng mga topic ng mga tao sa paligid niya.
16, angel number 16. 16. Ito. Angel number 16. Actually, 16, ito rin pumapatak dito sa pareho to education na baraha. So, angel number 16 or it's either na angel number 16 lang. Ikaw ba Aquarius? Marami ka bang anak? Marami kang anak or find balance. Rest and consider. Sabi ka na natin. Ilan yung lumabas? Daming lumabas. So, meron tayong feeling at third eye muna natin. Third eye. Moving on. 5, 6, 8, 9. Tapos 16. Okay. 1, 2. Sabi ko, baka marami kang anak. Baka yung iba sa inyo marami kayong anak, ano? And then, nakakita ko na nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Ano? Nahihirapan ka. At nakakita ko rin ng problema. Maaring sari-sari ang problema ang meron ka. Ano? Pera, tirahan, ano? Hindi stable ang tirahan nyo, palipat-lipat siguro kayo, or maliit lang ang bahay nyo, nakikitira lang kayo, o wala siguro nagbibigay sa'yo ng suporta. Ano? Kung may mga anak ka, suporta sa mga bata, o ikaw mismo. Hindi ka rin sinusuportahan ng mga magulang mo, hindi ka tinutulungan sa sitwasyon na alam naman nila na ganyan ang klaseng sitwasyon ang meron ka. Sa kung anong kadahilanan, ano, maaaring eto ring person mo, parang come and go lang ang dating nitong taong to sa'yo, sa buhay mo, sa bahay nyo. Hindi ko alam kung mag-asawa kayo dito, or live-in partner ba, or kung anong, pero nakikita ko may anak kayo, yung iba sa inyo, or talagang nagsasama talaga kayo sa isang bahay, ano, pero itong person mo, come and go ang nakakita ko dito. Aalis, babalik, matutulog lang siguro. Yung baka naman yung iba sa inyo, hindi kayo nag-break up ng person mo, sadyang talagang hindi ka lang talaga inuuwian. Kasi nga, manipulative itong person mo eh. Hindi siya nag-care sa'yo ng husto. Na parang tingin ko, mabait lang ito kapag may kailangan siya sa'yo. Kaya kapag nagsalita ka, or may sinabi ka, tingin ko, sisindakin ka nito eh. Ano? Sisindakin ka niya, parang iiwanan ka. May panakot, hindi ko alam kung ano, basta may sinisindak ka nito eh. At ang higit na nakikita ko sa energy mo, Aquarius, ano? Ikaw mismo. Hindi ka kasi klaro. Hindi ka klaro kung anong gusto mo sa samahan nyo. Ano? Hindi mo sinasabi talaga kung gusto mo hiwalayan, kung gusto mo magsama pa kayo, or kung ano man. Hindi. Pero may choice ka dito eh. May choice ka eh. Ang kaso, hindi mo nilalabas yan eh. Dahil, takot ka. Yun lang naman yun. Malamang na mahina ka. Mahina ang loob mo. Or mahina ang pangunawa mo. Alin dyan? Mahina ang pangunawa mo sa mga bagay-bagay. Baka bata-bata pa ang edad mo. Or, sorry ha, baka wala kang natapos. Ano? Or wala kang pera. O kaya naman wala kang ibang mapuntahan. Or mahinga ng tulong. Dahil yung parents mo, maaring nagrebelde ka sa kanila, or yung parents mo, mukhang ganun din ang pag-uugali, walang pakialam, ano? Kaya siguro, nagtitiis ka rin. Nagtitiis ka sa person mo. Parang siya na lang yung taong makakasama mo. Maaring ganyan din, ano?
Kahit na sabihin mong nahihirapan ka, nasasaktan ka, gusto mong makipaghiwalay, but still, saan ako pupunta? Meron kang choice kung gugustuhin mo. Dalawa yan, dalawang pinto ang nakabukas sa'yo. Meron din dito, malayo nga lang. Pwede mong talikuran yung sitwasyon na kinalalagyan mo kung gugustuhin mo. Lakas ng loob ang kailangan dito. Pero alamin natin ang energy ng person mo tsaka yung katangian niya para malaman natin at kung ano ba talaga ang motibo niya sa'yo na sorry. Motibo ng person mo, yung tunay niyang damdamin. Bakit ganyan ang ugali niya? Bakit ganyan ang pinapakita niya sa'yo? Ano ba ang nararamdaman ng person mo ito sa'yo? Alamin natin yan sa ating baraha. Okay, man holding a coin. Man holding a coin. Angel number 43. Okay. Pero alam mo no, Aquarius, actually meron ka ditong 'di ba? 16. 1 plus 6, 1 plus 6, 7. So 77. Ang kailangan mo lang dito talaga, lakas ng loob. Kung gusto mo talagang talikuran itong toxic na sitwasyon mo, Pero dahil nga sa kulang ka ng tawag dito, lakas ng loob, Actually, ito rin, 43. 4 plus 3, 7. O tatlong 7 na yan, triple 7. Tatama ka na sa high align yan. Pero paano ka tatama? Mahina naman ang loob mo. 'Di ba? Kailangan mo sumugal dito 5140, which is 6th chakra, Archangel Metatron, Healer of the Ages, 2nd chakra, Ariel, Angel of Love, and then, anyway, ganito na lang gagawin nating spread dyan. Ito ang, alam mo, ikaw rin na may problema dito yung feelings mo kasi, hindi mo na ilalabas, kaya talaga kailangan pala rebuild. Ang tawag dito? Rebuild nga. Ayusin mo ang iyong pag-uugali, ayusin mo ang iyong pananaw, pamamaraan, at itong person mo, nakakaramdam lang siya ng pagmamahal sa'yo kapag may gusto siyang gawin talaga. Yung gustong mata mo. Baka pera. Dahil ito, may pera tayo. Or baka naman gusto niya lang maglabing-labing sa'yo. Kaya, gusto niya ng pera, or baka siya naman ang magbibigay sa'yo ng pera para makuha niya ang gusto niya. Maaaring pwede rin yun. At yung tipo ng pagmamahal nitong person mo, hindi ko masasabing nagmumula sa puso Instead, ipapakita niya yung pagmamahal niya sa'yo para maawa ka sa kanya. Awa ang parang pag mahina siya, pag alam niyang galit ka na, yung nag-aano siya nag-iinarte lang to kung artist. Ipapakita niya na mahina siya, mahal na mahal kita. Sinungaling. Hindi pinapakita yung totoong nito. Alam mo, itong person mo, tingin ko narcissist. Or talagang manipulative ang ugali niya. May ugali siyang ganun. At ito ang way niya. Ganito ang kanyang strategy. Maaaring iba sa inyo, ginagamit ang pera. Iba naman, nanlilin lang. Kunwari, mahal ka, ganyan, kung ano sasabihin. Para mas lumapit ka sa kanya. Para mas, kumbaga, makaramdam ka ng pagmamahal, utuin ka niya, lalambingin ka niya. Yung iba naman, pera, susuhulan ka. Or baka vice versa, ikaw ang gumagamit ng ganyang Kaya nagiging toxic ang inyong relationship. At nagiging, nauuwi tuloy sa pagiging manipulative. Tingin ko, itong person mo, yung hindi lahat,
Pero tingin ko, ginagamit ka niya para magkaroon siya ng pera. Maaaring may business kayo, itong person mo, kayong dalawa. Ano? At doon siya kumikita. At isa ka na rin doon, ginagamit ka niya para sa kanyang business. Ewan ko, ano. Basta merong yung iba sa inyo, no? Malaki ang ano dito. Pero alam mo, kailangan mong ma-heal ang iyong ano. Or etong person mo, kailangan niya rin ma-heal yung kanyang pag-uugali. Ano? Yung kanyang negatibong pamamaraan. Bakit? Kasi kakarmahin sila dito. Siya. Etong person mo, kakarmahin to. Di ko alam kung ilang taon tong person mo, pero paglipas ng panahon, pagpatuloy pa rin negatibo ang kanyang pamamaraan, darating ang panahon na mahuhusgahan to. Maniwala ka sa hindi. Pero sa ngayon, ganyan ang enerhiya niya nakakita ko. At alam mo, tingin ko, maaaring hindi lahat sa inyo, no? Pero tingin ko, eto, maaaring ikaw din, naggagamitan kayo sa isa't isa. Ginagamit mo siya kasi mahina nga ang loob mo eh. Hindi, wala kang lakas ng loob para kung ano man ang gusto mo dapat gawin. Kaya kumakapit ka rin. Ano? Masasabi kong gagamitan kayo dito eh. At alam mo kung anong ginagawa ng person mo o yung pinaka kinalalagyan ng person mo. Kaya kahit toxic ito, nararamdaman mo rin sa sarili mo na ay meron akong benefits kahit papano. Kasi nga, para ka na rin kapit tuko or para ka na rin linta eh. Hindi ka na rin makaano dito. Pero, kung tutuusin, gusto mong humiwalay. Pero sa kung anong kadahilanan, hindi ka makapag-ano. Kaya, ang nangyayari dito, maintain ang samahan nyo. Pero yung pagmamahalan nyo, siguro, ibang klaseng stage yung pagmamahalan nyo. Pag nagmamahalan lang kayo, pag naglambingan kayo, pag nawala na yung paglalambingan nyo, wala na. At saka itong person mo, no, nakikita ko sa energy nito, yung need, poverty, insecurity. Maring nawalan na siya ng trabaho, yung iba sa inyo, kaya dito, pera ang lumalabas. Ano? Kung may trabaho man siya, malamang na hindi stable. Kuha lang ako ng confirmation dito ha, sandali lang. Tingin ko hindi stable lang nito eh. Soul guidance. Oh. Lumabas ang roses. Okay, get ko na siya. Hindi talaga siya mag-fit dito. Okay. So meaning, nahihirapan maghanap ng pera itong person mo. Kaya stress din siya. Stress, malamang na ikaw ang sa iyo niya binubuhos yung stress niya. Yung sama ng loob niya. Kapag meron siyang hindi na get na bagay. Kasi yun yun siya. Yun ang ugali ng person na to. Kaya nagiging manipulative ang tao kasi nagmumula yan sa unstable na emosyon niya. Ganyan, emosyon, unstable na sitwasyon. Kaya gusto ng person mo na makontrol yung kaganapan. Gusto niyang yun mahawakan, siya ang masunod, lahat mapasa kamay niya. Kaya nawawalan na rin siya ng pagmamahal, nawawalan siya ng malamang hindi lang reputasyon sa inyong dalawa, reputasyon na rin sa labas, sa outer. Ito, eternal to, di ba? Sa loob nyo, loob ng bahay nyo, loob na sa inyong dalawa, samahan, pero reputasyon sa labas naman. Yung mga kilos niya na hindi kaaya-aya,
Actually, itong person mo, no, meron talaga itong personality, disorder. Meron siya. Malamang na hindi lang siya nagpupunta sa ospital para ma-diagnose. Pero meron mukhang problemado siya. At gusto niyang anuhin yun baguhin. Gusto niyang, kung meron siyang gustong malaman pero kumbaga ang tawag dito, ang tawag dito, kinikim-kim niya lang. Ayun yung Tagalog niya. Kinikim-kim lang ng person na to. Merong problema tong person na to, yung asawa mo or kakarelasyon mo. Baka yung iba sa inyo talagang narcissist talaga, Pero tingin ko yung iba naman nagiging narcissist na lang kasi hindi naman talagang inborn na narcissist, pero meron talaga siyang personality disorder. Kaya nauuwi sa pagkokontrol, pagmamanipula, may mga ganong klaseng tao talaga. At actually, itong person mo, meron din siyang trauma. Kaya naghahangad din siya na ma-heal yung kanyang sarili. Mga nagpapabigat sa kanya, mga pinagdaanan niya sa buhay niya na masasakit, mahihirap. Maring hindi lang ngayon. At kaya siya napunta sa'yo dahil nakikita niya na, ay, meron akong similarity dito kay Aquarius. Ay, kaya kong i-handle itong si Aquarius. Ay, kaya kong utuin itong si Aquarius. Itong si Aquarius, susunod to sa lahat ng gusto ko. So, merong ganung naramdaman ng person mo. Merong attraction sa inyong dalawa na hindi nyo alam yan. In a soul level ang sinasabi ko. Akala nyo simpleng babae, lalaki, or simpleng nagkagusto or what. Hindi. Yung soul to soul nyo ang nag-a-attract dito. Marahil ikaw ang unang nagpakita ng motibo. Yung tipong type na type mo siya. Kaya itong person mo, naramdaman niya na, okay, mahal na mahal mo pala ako, gusto mo pala ako, mukhang madali kang utuin. Doon siya nakaramdam So, yung mga request niya, parang inisip niya na, hindi ako tatanggihan nito ni Aquarius. Yung sasabihin ko, hindi niya ako ida-down. Kaya malamang yan ang dahilan kung bakit nagsimula siyang ganyan. Kaya para siguro sa iyo, toxic yun. Hindi mo namamalayan, Aquarius, minsan ikaw rin mismo gumagawa ng ganong klaseng relationship. So nakikita ko dito sa baraha, unang-una, malamang lack of experience ka or wala ka lang talagang kaalaman or sadyang pasok ka lang ng pasok sa isang relasyon na hindi mo naman pinag-iisipan. Baka siguro inisip mo, gwapo, may pera, or ganito, or kung ano man kadahilanan, kung ano bang attraction na nagkaroon ka dito sa person na to, hindi mo pinag-iisipan. Kaya, kumbaga, nahulog ka sa balon. Ikaw rin mismo ang naghulog sa sarili mo. At saka Aquarius, maaring nawalan ka ng pag-asa sa person mo. Dahil nga siguro sa ganito pag-uugali niya, At ikaw, handa ka na sigurong talikuran din itong person mong ito. Kasi nga gusto mong maging masaya. Gusto mong magkaroon ng freedom. Malamang, hindi papayag itong person mong to sa gusto mo. Kahilo? Ngayon pa? Kaya talagang mamanipulahin ka nito. Hindi siya papayag. Actually, parehong may third eye dito. Parang feeling niya, alam ko lahat ang binabalak mo, nakikita ko lahat ang mga balak mo, ang gusto mong gawin. Malamang na stress na siya itong person mo. Kaya pag nai-stress siya, ikaw ang pagdidiskitahan niya. Yung init ng ulo niya, sa iyo niya ilalabas yan. Kaya nagiging para sa iyo toxic. Kasi hindi mo alam kung paano mag-handle ng relationship, Aquarius. Okay? Malaking pagsubok sa iyo to, Aquarius. Kung meron kang pagmamahal sa person na to, kailangan mong mag-sacrifice talaga. Kailangan mong unawain yung pag-uugali niya. Kailangan mo intindihin. Pero, kung mahal mo naman ang sarili mo, dapat mag-isip ka rin, kung sino ang ipiprioritize mo. Etong person mo ba o ang sarili mo?
Well, ang simula ng aking reading, sa intro pa lang, sinasabi ko na magkaroon kayo ng self-love. Dahil kailangan unahin mo talagang mahalin ang sarili mo. Pero mukhang nakakita ako sa'yo, mas inuuna mong mahalin ang person mo, tapos etong person mo, ganito ang ugali, medyo negatibo, meron siyang poor habits, na nakaka-realize ka dito na parang nasasakal ka, manipulative, toxic relationship, narcissist, kung anumang negatibong nararamdaman mo sa person na to, still, ikaw rin naman na nag-attract. Ikaw. Alamin natin yung parating na pagbabago sa inyong samahan. Medyo masyado ng marami ang ating nalabas na baraha. Pasensya na ha. Pero alam ko, Aquarius, gusto mo lang, sorry. Gusto mo lang naman talagang simpleng maging masaya ang buhay mo. Ano? Kaya tingnan natin kung anong parating na pagbabago ang mangyayari sa inyo ng person mo. Talisman. Compass. Oh my God. Stuck in the mud. Lack of growth. Disharmony. Lack of growth dito. Listening. Pasensya na ha, Aquarius. Nakapangalumbaba na ako kasi tinitingnan ko yung baraha mo dito. Pag ganitong, hindi ko alam, parehong elephant ang lumabas dito. Napakalaki nito. Disharmony talaga. Disharmony siya, and then tingin ko yung iba sa inyo ma-maintain nyo ang inyong samahan. Malamang na itong person mo, umaasa pa siya na magiging maganda ang samahan nyo, magbabago ang ugali mo, or malamang ikaw rin, may pagbabago kang inaasahan na gusto mo sigurong magbago itong person mo. Pero sa nakikita ko, itong person mo hindi magbabago. Hindi ganun kadali baguhin ang pag-uugali nito. At hanggat ikaw mismo rin, Aquarius, ikaw rin, hanggat hindi ka nagbabago. Dahil huwag mo sabihin na in person mo kasi ganito, ganyan. No, kailangan mo rin magbago. Hindi lang siya, ikaw rin. Alam mo, parehong, eto may ibon. Eto rin may ibon. Alam mo, napakalaki ng elepante. Napakalaki. Tapos, ikaw ito. So, ngayon, ang mensahe sa iyo ng baraha, unang-una, huwag mong asahan na magbago ang person. Ikaw ang magbago. Okay? Baguhin mo ang iyong paniniwala, pananaw, pamamaraan. Okay? Lalo na kung ikaw, Aquarius, na hindi makikipaghiwalay sa person na to. At kahit na ano pang maging nyo, tingin ko, lack of progress kayo. Aquarius? So, tingin ko, ikaw, Aquarius, mahal mo ang person mo. At isa pa, itong person mo, malamang na meron itong third party dito. Merong third party na involved. Pero itong third party na ito, hindi ko masasabing maintain. Siguro pa iba-iba, labas-pasok. Kasi nakatalikod itong babaeng to. So, ganun ang stance ng person na to, itong third party na to. Hindi siya maintain or hindi talaga siya tunay na mahal ng person mong to. Instead, labas-pasok lang. Ganun. Wala. Ganun lang ang stance nito. So, sa kabila ng ganitong energy ng person mo, tingin ko, clingy pa rin ito sa'yo. Kasi kumakapit pa rin sa'yo. So, meron siyang ganong klaseng enerhiya na kung sasabihin mo na makikipaghiwalay ka sa kanya, tingin ko, maghahanap ito talaga ng emotional support mo. Lalambingin ka ng husto, kasi alam niya na hindi mo siya matitiis. Para sa person mo kasi, naniniwala siya na ikaw, Aquarius, mahal na mahal mo siya. Hindi mo kayang mawala siya. So, meron siyang ganong klaseng paniniwala. Kaya Aquarius, kung sa tingin mo, na ayoko na talaga sa kanya,
Kasi ganito siya ang ano ng ugali niya, ganyan-ganyan, ng babae, nagaganyan, sin pera, kung ano. Ikaw ang kailangan magbago dito. Kailangan maging klaro ka kung ano talagang gusto mong mangyari sa buhay. Kasi kung magiging matapang ka dito, kasi ang liit-liit ng ano mo eh, ang liit ng loob mo, maliit ang loob mo, kailangan mo palakihin ang loob, ang lakas ng loob. Palakihin yung ibon na yan, para kasing laki ng elepante. Pag tumapang ka dito, Aquarius, alam mo, etong person mo, siya ang pagugulungin mo sa palad mo. Kaya kailangan baguhin mo ang sarili mo at huwag ka magpapadala sa lambing-lambing nito. Kaya tingin ko by January, hindi pa rin magbabago ang inyong sitwasyon. Na andun pa rin ang inyong, lack of growth kayo. May issue pa kayo, may mga problema pa kayo. Kaya if ever na sa January, makapaghiwalay ka or maghiwalay kayo, tingin ko after ng ilang buwan, magkakabalikan kayo, kahit na anong problema or mga drama ang meron kayo sa past month nyo, still, ang mangyayari sa inyo, kasi mahal ko pa siya away bati, sumbatan. Baka yung iba sa inyo nagsasakitan. Then away bati, ulit. Yan ang pinaka-outcome nyo. Kaya Aquarius, if ever na magdidesisyon ka na totoong lumayo sa person mong ito, yung iba sa inyo siguro, baka magtago kayo, at tingin ko, mahihirapan din, lalo na kung may mga anak kayong Aquarius, Kaya masasabi ko na sa January, for the meantime, ceasefire. Magkakaroon kayo ng ceasefire. Dahil sa nakaraang buwan, siguro, nag-away talaga kayo, nagkaroon kayo ng sumbatan, sakitan, yung iba. Kaya, for the meantime, ceasefire kayo. Magkakaroon siguro kayo ng agreement, malamang na wala muna yung drama nyo, pero after ng ilang buwan, after ng January, siguro after February, March, babalik kayo talaga sa pagtatalo. Lalo na kung malalaman mo na talagang, dati hindi mo pa alam na meron palang third party or makilala mo pa talaga itong pinaka-third party na to. At kung saan napupunta ang pera, kung saan siya nagpupunta, marami kang dapat malaman dito sa person na to. At lahat yun, pag nalaman mo, babalik na naman kayo sa drama nyo. At tingin ko sa iyo, Aquarius, wala kang kakayahan kasi na ipahayag ang tunay na damdamin mo, which is dito lumalabas ang 43, 16, angel number, and then 16. Yun eh. Kung alam mo, Aquarius, kapag ikaw ang isang taong spiritually awakened, tapos mataas ang vibration frequency mo, makakapag-communicate ka sa guardian angel mo, sa iyong gabay. At yan ang way ng communication, ang numero. Okay? Kaya malalaman mo ang mensahe nila. Kaya pag nakita mo, ito pala ako, wala pala akong kakayahan na ipahayag ang damdamin ko. So, pwede mong iswitch, di ba? Kaya ka nandito ko sa channel ko kasi yung gabay mo, dinala ka dito. Hindi to by accident. Dinala ka dito para mabasa mo tong reading kong ito, mapakinggan mo, mapanood mo, at magkaroon ka ng changes. Magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo. At makakabuti sa'yo na pahalagahan mo talaga ang sarili mo. At dapat alamin mo sa sarili mo, o kaya Aquarius, gumawa ka ng affirmation. Okay? Na kumbaga, ako ay may karapatan na lumigaya, happy. Okay? Ayan, happy. Ano ba? Ako ay may karapatan na mahalin. Ako ay may karapatan na lumigaya. Okay? Mga ganyan, gumawa ka. Marami sa internet yan. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Kailangan mong intindihin ang sarili mo. At kung ayaw mo ng isang bagay, dapat maging klaro ka doon. Kasi kung hahayaan mo na gagawin sa iyo yun, mamimihasa. Ang akala nila, nagugustuhan mo. Kaya kailangan, alam mo kung ano talaga ang gusto mo at kung anong ayaw mo. At kung ayaw mo, sabihin mo. Okay? Ipahayag mo ang damdamin mo. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. At tingin ko kasi sa iyo, kulang ka talaga sa self-love. Kaya na-attract mo yung ganitong tao, abusado. Or kung talagang mahal mo ang person mo, dapat ipaalam mo rin sa kanya. Huwag mo siyang hahayaan. At makakabuti rin na mag-spend time kayo, mag-counseling, or
maraming communication, therapy, o kaya sa barangay, mag-usap kayo, manghingi kayo ng pangkonsulta, lalo na kung mag-asawa kayo. Ano? Yan ang sinasabi, lalo na kung may mga anak pa kayo, kung may mga anak na involved, mga bata. Ano? Kasi alam mo, kung mag-asawa kayo, tapos napaka-toxic ng inyong relasyon, samahan, tapos everyday nakakita ng mga bata ito, pati yung mga bata, tatanim din niya sa kanilang isipan. At parang maaring maging trauma, or maaring ang mangyayari parang, pag lumaki sila, ganito pala kasi ang nanay at tatay ko kasi ganito sila. Akala nila, yun ang normal. Akala nila, yung ibang pamilya rin, ganyan ang klaseng samahan ang meron. Pero hindi. Kaya maigi dito na kahit na ikaw, Aquarius, sabihin mo na, kasi ako galing ako sa broken family rin. Wala akong kinalakihan ganito, ganyan, ganyan. Kahit na meron kang sariling buhay, ikaw ang gagawa ng story ng buhay mo. Lahat tayo dito. Kaya hindi, sa simula lang, kasi baby ka nang lumabas dito, di ba? Pinalaki ka ng nanay mo. Wala kang choices nun eh. Di ba? Kasi baby ka eh. Wala kang pera. Pero ngayon, malaki ka na, hindi ko alam kung ilang taong ka, na andito na making a choice. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Okay? So, kung gusto mong hiwalayan ang asawa mo, ang karelasyon mo, magagawa mo. Kung gusto mong palakihin ng mabuti ang mga anak mo, magagawa mo rin. Because the choice is yours. Ikaw ang may karapatan dito. Pero unahin mo munang, ang tawag dito, unahin mong turuan ang sarili mo. Lecturean. Kaya andito, educate yourself first bago yung iba. Kasi kung ikaw walang edukasyon, hindi na kailangan ng lalo na kung matanda ka na ngayon, hindi mo kailangan ng edukasyon sa school. Sarili, common sense na lang ba? Education from common sense. Makikita, siguro naman marami ka na nakakitang mga tao sa kapaligiran mo kung anong klase ang buhay ang meron sila. Pero ito ang kailangan mo. Educate yourself, and then, ganoon na rin sa mga anak mo. At ganoon na rin dito sa person mo. Pero unahin mong mahalin ang sarili mo. Bigyan mo ng importansya ang sarili mo. At ituro mo sa person mo kung paano kanya dapat respetuhin, kung paano kanya dapat pakisamahan. Okay? So, yun ang importante dun eh. At syempre, ganun ka rin dapat sa person mo. Kung ano ba ang gusto niyang itrato sa iyo. Kung ano bang gusto mong itrato mo sa kanya. Dapat ganun kayo. So, yan ang sinasabi ng baraha. So, educate yourself first. Meron kang choices dito. At kailangan mo ng lakas ng loob. At iwasan mo yung mapagod. Ma-stress. At kung talagang pagmamahal ang mo dito, ang gusto mo sa person na to, then kailangan magkaunawaan kayo, magkaintindihan kayo, magkapatawaran. Okay? Huwag yung away-bati, tapos sumbatan. Tapos later on, baka magkasakitan pa kayo. So, iwasan mo na lang yung gano'n. Lalo na kung may mga bata kayo, Hindi magandang nakikita ng mga bata na nagbabangayan yung mga magulang nila or nagbabatuhan ng mga pinggan, kung ano-ano, di ba? Mga ganong klaseng negatibo. Kasi trauma rin yan ang mangyayari sa mga bata. Kaya iwasan mo na lang yan, Aquarius. So, Aquarius, I'm sorry, ang humaba ng ang ating reading, At hindi ko alam, talagang lumalabas sa bibig ko yung mga ganon, at malamang galing ito sa gabay ko, at yung gabay mo, pinapunta ka rito para marinig mo kung ano ang mensahe ng baraha. Okay? So, pasensya na ha. At ganito talaga ang reading ko. So, kung hindi ka naka-resonate, it's okay. Okay, walang problema yan. Kung naka-resonate ka, take it. Kung may sarili ka namang validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. At Aquarius, maraming salamat sa oras na inilaan mo. Hanggang dito na lang. At saka sa like, share, comment ha. Namaste po. Bye-bye.